Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong kay Leni Robredo, kumakalat na ito ngayon na sabi ni Leni Robredo, hindi na siya tatakbo, hindi siya tatakbo sa 2028. Hindi raw siya interesado na. Sabi tinanong kasi si Leni Robredo, tinanong ng local na taga Bicol na yung taga Bicol na journalist, tinanong si Leni Robredo. Tinanong siya ni Dindo Balares. Si Dindo Balares ay journalist nasa Manila ito naka-base pero taga Bicol yan. Yan yung journalist na kaibigan ni Chris Aquino, si Dindo Balares. Graduate yan dito sa Bicol, sa Ateneo Dinaga. Pero dun siya naka-base sa Manila. Pag uwi niya dito, nakipag-set siya ng meeting kay dating VP Leni Robredo. At tinanong niya sa light na usapan nila, conversations, pag-uusap, tinanong niya si Leni Robredo kung ano bang plano. Tatakbo pa ba siya sa 2028? Ang laman kaya nabalita dito, Leni not running for president. Ang kinote si Leni na ang pagkakasabi niya, sila na lang doon, ang gugulo nila. Yun yung kinote kay VP Leni. Sabi dito sa balita, former Vice President and Naonaga City Mayor Leni Robredo appeared to shut down fresh appeals for her to seek the presidency in 2028, saying she would rather stay in Naga City to focus on local concerns. Sabi niya, open quote, "Nako, dito na lang ako sa Naga. Ang dami-daming problemang dapat sikasuhin dito. Mas magagawa nating ayusin dito. Sila na lang doon ang gugulo nila." Yan mga kabunyog. Kumbaga si dating Vice President Leni Robredo, nang makausap niya ang journalist na si Dindo Balares, ang sabi niya, hindi na siya papasok doon. Ayaw niya na daw sa national. Okay na daw siya dito sa local. Mas marami daw dito nga asikasuhin, saka ang gugulo na daw doon. Ayaw niya nang sumausaw. Sa totoo lang, bilang mayor ng Naga City, nag-i-enjoy na nakikita ko si Leni Robredo nag-i-enjoy sa pagiging mayor niya ng Naga City. Unang-una kasi, mas maliit naman ang Naga kaysa sa buong Pilipinas ang poproblemahin mo. Saka dito, nakadirekta ka talaga sa mga tao, nakatutok siya sa bawat barangay ng Naga City. Ang dami niya ng programang pinapatupad dito. Halimbawa, yung city planning ng Naga, yung land use plan ng Naga, AI na ang gagamitin. Kumbaga, the first city daw nagagamit. At saka marami na kaagad ng mga pagbabagong ginawa si Leni Robredo sa anti-corruption, ang dami ng programa bilang mayor ng Naga City. Nagugustuhan ng mga taga-Naga yung ginagawa niya. At siya rin, nag-i-enjoy siya na natutuwa siya na yung mga gusto niyang mangyari, kung hindi niya man niya nagawa sa buong Pilipinas dahil nga hindi naman siya naging presidente, pero at least sa Naga, nagagawa niya yung gusto niya. Yun yung niya, yun yung saka si VP Leni talaga naman kasi, si dating VP Leni, hindi naman siya yung tipong ayaw niya talaga ng masyadong ng gulo eh. Mas gusto niya tahimik na Ganyan talaga si dating Vice President Leni Robredo. Mas gusto niya kausap ang mga tao, ayaw niyang masyado ng gulo. Ayaw niya ng gulo. Kaya totoo naman yung sinasabi niya na ayaw ko na diyan, kayo na lang, sila na lang dun sa kumbaga sa national, ang gugulo na nila.
Kumbaga mas nag-i-enjoy siya sa kaya lang siyempre, hindi natin sigurado baka naman magbago pa ang isip niya, hmm? Baka sa ngayon lang 'yan. Pero, kailangan din talaga maaga magdesisyon na kung tatakbo siyang presidente. Kasi yun yung lesson ng 2022 niyang pagtakbo, eh. Nag-decide siyang tumakbo bilang presidente October na. October 2021, October 7 yata yun. Filing na ng candidacy saka siya formally nag-declare na tatakbo talaga siya. Si Sara Duterte, ang sabi niya 2026, maagang pag-start ng 26, magde-decide na siya kung tatakbo. Kasi totoo naman yun. 2028 elections, May 2028. Pero ang filing ng candidacies, October 2027. October 2027, filing ng candidacy. O ngayon, kung tatakbo kang presidente, magpa-file ka October 2027. Dapat 2026, decided ka na. Actually, dapat pa nga, 25, naghahanda ka na eh. Kaya ano rin, kailangan niya mag-decide. Hindi pwedeng matagal na naman. Isa yun sa mga dahilan ng pagkatalo ng oposisyon noong 2022 eh. Kaya ngayon nga, kailangan malayo pa, maghanda na ang oposisyon. Kaya kung talagang decided si BP Leni, kailangan maghanap na hindi na siya tatakbo, kailangan maghanap ng oposisyon ng pambato. Pero sa tingin naman natin, si BP Leni naman, dating BP Leni naman, kung hindi naman siya tatakbo, susuporta yan. Parang katulad din yan itong eleksyon ng May 2025. Mangangampanya yan sa susuportahan niyang presidente. Kung si Senadora Risa man yan, or kung sino, ang ipambabato ng oposisyon, susuportahan yan ni BP Leni. Pero kung siya man ang tatakbo, kasi mayroon pa namang nagtutulak sa kanya na tumakbo siya, malakas pa rin naman si Leni Robredo, dapat maaga pa mag-decide siya. So kung ngayon, ang sabi niya, hindi na talaga siya tatakbo, dapat totoo na siya dyan sa desisyon niya na yan. Kasi, yung lesson nga, yung sinasabi ko nga, yung lesson ng yung 2022, ang tagal niya ang tagal niya bago nagdesisyon. Filing of candidacy na, October 2021. Dapat hindi na maulit yan ngayon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.